Ay, magandang araw. Muli, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. At mukhang medyo mabigat ngayon ang pangyayari sa House of Representatives. Tungkol dito sa impeachment complaint. Kailan lamang in-interview yung isang babae na ang kanyang asawa ay tinago niya na allegedly isang kriminal, isang rapist, at inamin naman niya na tinago niya. Pero despite of that, na kawalang hiyaan itong babaeng ito, isang congresswoman, ay ginawa pa ring chairman ng Committee on Justice. At sinasabi niya na yung 4 na impeachment complaint ay re-repair na sa Committee on Justice, at inilahad niya yung ano daw ang magiging proseso. Pero tila mukhang na unsame yata itong ano na ito, no? Dahil may isang second biggest party nagbigay na ng kanilang pahayag sa taong bayan through a statement na hindi na daw sila susuporta ng isang impeachment complaint. Basahin muna natin at bago natin himayin ito, ilahad, pasa ko muna kay Paring Eli. So, basahin natin. Ito ho, mga kababayan, meron pong inilabas na first statement ang National Unity Party o NUP, tulad na sinabi ni Sec Jing, pangalawa sa pinakamalaking partidong politikal at maraming miyembro dyan po sa bababang kapulungan. Sabi ho, ito, February 25, 2026, yung pecha, the National Unity Party o NUP has taken note of the renewed discussions surrounding the impeachment proceedings filed against Vice President Sara Duterte. Impeachment is one of the most important constitutional powers entrusted to Congress. It is not a political instrument, nor a forum for revisiting matters already exhaustively examined. Rather, it is solemn constitutional mechanism for enforcing accountability at the highest levels of public office and should be evaluated carefully in light of the evidence presented. At this stage, the NUP has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues Nasa podcast lang ako. that have already been the subject of prior Nasa podcast inquiries lang ako, podcast. and extensive public hearings unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for the impeachment complaint. At the NUP will most likely not vote in favor of this measure. The party will not preempt such proceedings and remains prepared to assess any new evidence presented in the course of the deliberations. The NUP believes that Congress must carefully allocate its time, focus, and institutional resources toward more pressing and urgent national concerns and impeachment proceedings grounded on issues that have been previously raised and examined would inevitably consume substantial time and attention from chambers. Resources we believe would be better directed toward matters that have a more immediate impact on the economic stability, public safety, and the daily welfare of Filipinos. Nevertheless, the party remains open to evaluating any new evidence that may arise and will assess such developments on their merits. Guided solely by the Constitution and the rule of law, the NUP expresses its confidence that the Committee on Justice will conduct the proceedings responsibly, judiciously, and in accordance with constitutional standards. Ang nakalagda, Reginald S. Velasco,
Secretary General ng NUP. Well, mga kababayan, dahil siyempre hindi masyadong klaro except yung statement na nakalagay doon that we will not support any measures to the effect, parang ganon. So, since yung pumirma, ang pangalan na Reginald Velasco ay one of my closest friends. At kasama ko na sa mga labanan noong mga nakaraang mga administration. I took it upon myself to call him personally and ask him kung ano bang meaning nitong letter na ito. At bluntly he told me na hindi na kami pipirma ng impeachment complaint. Sabi ko, bakit naman pare? Sabi niya, itong impeachment kasi, Kong, sabi niya, ay matter of numbers. Maski maipasa pa yan dito sa House, it's an exercise in futility. Although I doubt kung mapapasa pa dito yan, but it's an exercise in futility because kami, una, nagpa-survey kami at pangalawa, we believe that when it goes to the Senate, the two-thirds votes will never be achieved. Yun ang thinking nila na walang saysay, maski aabot pa yan sa Senado at itutulak ng House, hindi makukuha yung 16 votes na makapagpatanggal sa Vice President. So, very clear na ngayon na itong second biggest party is not going to support any impeachment complaint. Now, yung fourth impeachment, it's being pushed by Congressman Abante and Congressman Paulo Ortega. Mukhang naonsame ito si Abante dahil member siya ng NUP pero naglabas kayo yung kanyang partido ng hindi sa pagsuporta sa kanyang effort na magpa-impeach kay Vice President. So, mukhang ito na yung chain reaction, paring Eli, with the second biggest party not supporting an impeachment proceedings or an impeachment outcome. Hindi sila sasama. Tuloy-tuloy na ito. So dito, Sec Jing, ang aking basa, mukhang basag na yung tinatawag na supermajority dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yes. Taob na yung bangka. Taob na yung bangka. Maski yung Lakas ay pinakamalaking partido, pero I doubt if the former speaker, Martin Romualdez, will be able to contain members who will ask him na, Sir, hindi na kami susuporta dyan. Unang-una, Martin really is not an original member of Lakas. Dahil nga sa mga nakabisto na ngayon, nakarami-raming pera na napunta sa kanya as related to or sinasalaysay ng mga Marines na sobra-sobrang pera na napunta sa Forbes Park Home at sa mga iba-ibang lugar doon sa kanyang townhouses sa Manila Polo Club. Ako, nakapunta ako diyan sa bahay na yan. At many other places like Aguado, nag-deliver din ng bilyon-bilyon na pera ang mga 18 Marines, maliban doon sa sinasabi ni Gutesa. Of course, Romualdez, tulad ni Manny Villar, na yung Unido, na pinaghawak, Unido. Unido pala, at saka NP. NP yan, okay. Unido yan, tapos naging NP. Yung kay Laurel ba yan? Yung kay Laurel. Ay tinake over ni Manny dahil maraming pera. Parang nagkaroon sila ng deal ni Laurel, no? Na pati yung lupa ay binili, kasama yung partido. Ganoon din ang ginawa ni Romualdez dito sa Lakas. Pati yung mga
membro ng lakas na walang tiwala sa kanya ay nasagasaan. Tulad sa akin, original member ako ng lakas. Kami ang unang nagtatag niyan together with Jody Venecia. Si Manong Idel Amante, si Senator Shahani, si Nonoy Ramiro, and several other core group, tinatag itong lakas. Ngayon, it's taken over by a politician who uses money to acquire lakas. Pero with this, paring Eli, with this statement of the NUP, mukhang, sabi ko na nga, tataob na ang bangka ng mga bata-bata ng administration. Pinamunuhan ni Salde, ni Sandro Marcos dyan sa House of Representatives. Pero dito, Sec Jing, ay may tinatawag na bandwagon effects sa politics. So ito na ang pwedeng pagsisimula kasi yung pangalawa sa pinakamalaking partidong political sa Congress kasi meron niya mga independent at may mga bloke-bloke, Visayan Bloc, sa Mindanao, kung ano man, baka mag-isip na rin sila. Yes, I would not be surprised. Kasi in the past recent years, nagkabuo-buo ang mga party list. Dati kasi kalat-kalat yan. The party list banded into one. That's why they became a pressure group in the House of Representatives. So, sila ay nakakademand ng mga kung ano-anong gusto nila because sinasanto ang boto nila ng isang kandidato for speaker. So, ngayon, I'm sure with the NUP, itong mga party list ay they will be the second group that will jump ship. Baka yung grupong, kasi yung party list kaya na Segjing, dalawa ang grupo dyan, isa Makabayan Black, tapos may iba pang isang grupo rin ng mga party list yung mga party list na independent na nagbuo sila into one group. Tatalo na rin yan sa bandwagon. And I would even presume that the Nationalist People's Coalition will do the same. Ang maiwan dyan, a portion na lang of lakas. Mga ibang lakas members, sasama na rin sa bandwagon. So, ang ending nito, ngayon nag-declare na formally, si BP, yung mga fence-sitter, yung mga naghihintay ng kung sino-sino ang sasamahan nila sa presidential election ng kandidato, ay nakita na nila yung lakas at kasiguraduhan na manalo si Vice President Sara pagkapangulo, nagkaroon na ngayon ng pipiliin. Pati si Marcos, nagpanik ka. Kasi alam niya na sigurado ng presidente ito Lalo na ngayon na yung NUP ayaw nang pumirma ng impeachment complaint. So, si Marcos, pupunta na kagad kay Leni Robredo dahil wala naman siyang isang kandidato sa hanay niya. Yung mga nag-ambisyon dyan, yung isang Secretary of DILG na nagpapakyut at hindi daw siya tatakbo kung walang blessing kay Marcos. Klaro-klaro ka na, John Vic, na hindi ka i-endorse ni Marcos. Huwag ka nang magka-ambisyon kasi klarong-klaro na ang gustong kandidato ni Marcos, yung kalaban niya, na sinasabihan siya na sinungaling at mandaraya. So, punta doon sa Bicol, si Marcos, at kinakaibigan si Leni in the hope that Leni might run. Pero, sabi ni Marcos, wala daw politika. Pero, bago siya pumunta doon, bumili na ng medyas na pink. Very, very tricky and a liar. Kasi walang politika, pero doon sa medyas niya, yun ang pamulitika niya. Paring Eli, ano masabi mo dyan? Sa laki ng sa Coliseum, 500 million Oo.
Yung gymnasium ba yan? Coliseum? Nang babribe pa ng mga projects. Laki. Oo, Masyadong biro mo. malaki. Pero hindi yata obra eh. Ano, ikaw paring Elisa, malapit ka kay Maring Lenny. Anong tingin mo? Maguguyo ba niya si Lenny Robredo? Kasi may From your point of view? may sinabi siya na tatapusin niya yung kanyang termino sa Naga Oo. ng 9 years. So, mananatili siya sa sa lokal at Pagka-mayor. Pagka-mayor. Hmm. Kasi ayaw niya sa national kasi totoo naman talagang mahirap din sa national eh. 'Di ba? At marumi ang laro at talaga madadamay pati yung mga anak niya. Yes. Yeah, so yun siguro pinakamainam naman talaga. So there's no guarantee. Ito, bakit nyo, kung ako ang mayor, excuse me, I'm enjoying my leadership. I'm enjoying my position as mayor. Marami akong tutuparin na hinaing ng tao, drugs, infrastructure. Bakit ako iiwanan ko yung mga taong bayan na naniwala sa akin na maging mayor ako? At isa sa palaran ko yung sarili ko na hindi naman ako sigurado mananalo pagka-presidente. Tsaka diba? meron na na sa survey na lumabas na kung sino i-endorso di umano ng Pangulo, mababawasan pa ng 20%. Yes. Kasi Oo. negative 3 siya ngayon eh. Kung, So mapapahamak pa. so, sinasabi nitong mga loyalist ni Marcos, ano daw, Lenny, Marcos Vice President. Sabi ng mga matitindi na mga nag-iisip na lalo na yung mga nagsusurvey, pagka umanib ang isang kandidato kay Marcos, yung kanyang existing na support, mababawasan agad ng 20%. Kiss of death si Marcos. Ika nga. Yun, ang tawag doon. Kasi sa may mga nakaraang di ba, eleksyon, nung halimbawa, yung si Gibo Chodoro ay hindi pa natin nabibisto. No. Ang ganda ng kanyang image, di ba? Na siya ang tatakbo. Tapos in-endorse siya noon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na napakabagsak din yung popularidad. So, wala na natiling siya. Pero pang-apat. baka money-making lang naman yung pagtakbo ni Gibo. I, for one, know what's inside what happened. So parang yun nga tinatawag na kiss of death at mapapasama kung i-endorse. Kasi talagang halimbawa kung kahit na hindi ka na mag-isip ng malalim titignan mo lang sa survey si Pangulong Marcos, negative 3. Negative 15 sa isang survey. So basta negative. Paano mag-i-endorse Lalo ng na negative? pag with all these statements made by the 18 Marines na kinlaro na allegedly nag-deliver sila sa bahay ni Marcos sa Ilocos. Nag-deliver sa Forbes. So, klaro-klaro na yung sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya ng 25 billion plus the statement of the Marines, klaro-klaro na tumatanggap ng kickback. Pero ang masama ay nagigingalo ang bayan, yung pera na kinolekta sa buwis ay dapat babalik sa serbisyo para sa taong bayan ay kinukurakot as kickback. Anong klase kang presidente? Napakasama mo naman. Wala ka na talagang pag-iisip. Tingnan mo naman yan, klaseng pangulo. Okay, may katotohanan ito lahat. Okay. So, Sec, dito, kasi pinag-usapan natin sa 2020 elections at bagamat negative sa survey si Pangulong Marcos Jr. Pero ang binabanggit kasi ng iba, hindi yung makinarya i-epekto pa kaya itong makinarya sa ganong kalakas na kalaban ay si VP Sara? Alam mo, ganito yan Ito nga indicator ng makinarya. Part of the machinery are the politicians who have their control of districts in terms of their voting population, di ba? Halimbawa, bawat congressman, kung susuporta sa president, that's part of the machinery. Pero ito, halimbawa, itong NUP, nag-jump ship na, ayaw na pumirma ng impeachment. Klaro-klaro na nasusuporta kay Vice President Sara yan. So, minus na yan sa
machinery ni Marcos, di ba? Ikaw, Ay, what do you think? yung sinasabi na resources, yung pera, na pwedeng ipamudmod ng administrasyon, may epekto rin kaya ito kumpara sa popularidad. At alam mo naman, Jing, tagal ka ng politiko, na kung saan, kung sino ang popular, yung mga negosyante doon nagbubuhos na ng suporta, di ba? Pero ngayong mga taong bayan, alam na nila na yung perang gagastusin ng administrasyon ay nakaw na pera galing sa mga mahirap. You really think na yung mga botante ay tatanggapin yung pera at bubutuhan nila yung gustong ipaboto doon sa mga magnanakaw? Kung ako, sabihin ko, sige nga, bigay mo yung pera, balik mo sa amin, pero hindi, bakit ako buboto sa iyo, magnanakaw ka eh. Di ba? I will, kung wise ako, tatanggapin ko yung pera, pero hindi ako buboto sa iyo. Lilinlangin kita na, o sige nga, boto ako sa iyo, bigay mo ako ng 1,000. Pero, hindi mo naman nakikita yung ilalagay ko sa baluta na kandidato eh. Sabihin ko sa loob-loob ko, bakit ko naman iboboto ito? Pera ko ito. Nakaw ito eh. At ginagastos lang para magpatuloy sila sa pagnanakaw uli. Hindi na ako boboto dito sa animal na itong kandidato na ito. Or whatever, di ba? Pero base sa kasaysayan, yung pinakahuli na kandidato na inendorso ng Pangulo, ng administrasyon, na nanalo, si FBR lang eh. Pangulong Fidel Ramos, di ba? Cory Magic. Si FBR lang nanalo dahil inendorso siya ni Cory Aquino. Pagkatapos nun, hanggang ngayon wala nang nanalo, no, na administrasyon. Wala na. Wala na. Kasi yun, talagang, well, with due respect, I was part of that administration. I was in the cabinet at the time. Mayroon talagang, totoo talaga yung sinasabi na Cory Magic. Pagka talagang suportahan ka ni Cory, in fact, it was Cory who brought Ramos victory. Si Cory did not go with the politicians. Mitra had all the congressmen under LDP. Siniro nila si Ramos. That's why natatag na itong Lakas Tao. Then later on, it became Lakas NUCD. Then Lakas CMD. Dahil si Ramos siniro nila sa convention. Pero yung resolve ni Cory na siya pa rin talagang tinutuhanan na magiging suportado ni Cory ay malaking bagay. Kaya nga, makikita mo sa result, yung grupo na talagang halos 90% supported by incumbent congressmen ay kulilat pa. Muntik pa manalo si Miriam na wala man lang supporters na mga politiko. So these are the things that happened in that time, no? So ngayon, ito, siguradong may support sa Mindanao. Siguradong may support sa Visayas. Sa Luzon, maybe hati-hati. Saan kukunin ang boto doon sa kabila? Laki ng puhunan, no? Kasi, kaya nga ito si Hontiveros, baka, kasi moneymaker ito, sabi ni Tunying, nag-insert ng 3 billion at nag-allocate ng 750 million na flood control. Tapos, sinasabi nila, di umano, kumita ito sa PhilHealth. So, klarong-klaro na ang hangarin nito ay baka dagdagan pa yung mga kita niya, allegedly, sa gobyerno. Ito yung klase ng kandidato. May mga kandidato kasi iba-ibang klase, paring Eli. May kandidato na sincere, na talagang maski wala siyang resources, tatakbo because gusto niya magserbisyo. Mayroong kandidato na tatakbo knowing that makakuha siya ng support na pera, pero for the sake lang, tatakbo-takbo lang in the name. Pero binubulsa yung pera. So, siyang panalo after election dahil yung naipon niyang mga contribution ng mga politiko
ay mapupunta sa kanya. Ganitong uri yata na kandidato ito si Ontiveros because she knows very well, dito sa survey ngayon, wala nga siya eh. Hindi nga siya nangangamote sa survey. And yet she is now umiikot na ngayon sa bansa at kino-consolidate daw niya yung mga opposition. Akala mo kung sinong stalwart ng opposition. Sinasabi nila ni Erice, wala pa kaming ano dyan eh. Dahil hindi kami alyansa sa administrasyon. Marcos. Oo. Pero itong mga grupo na ayaw nilang tawagan si Marcos na mag-resign, ito yung mga grupo ng mga akbayan. Yung si Bishop David, yun ang numero 1 nilang tatay-tatay dyan. Yung mga sumusuporta sa kanya, kung titignan mo, yung kahapon sa EDSA, 30,000 yung kanilang target, 6,000. Oo. Kita ko nga kami, nag-motorcade kami kahapon, maraming followers, ang daming motor, ang daming mga sasakyan. Nag-rally pa kami sa EDSA Shrine. Can you imagine, pare, yung kanilang mga tao, nagkakainan doon sa Robinson, imbis mag-attend doon. Kaya punong-puno yung Robinson. Tapos sa amin, nakikinig sa aming mga speeches. Oy. Mas marami pa nga ang pulis eh. Kasi 15,000 ang dineploy na pulis. Tapos 6,000 lang pumunta. So, mas marami pa pulis. So, yun hudyat yun na talagang Wala na mahina talaga na. kayo. Kupas na ang kulay dilaw. Wala na. Kupas na. Taob na ang barko. So, kapag kumupas na yung dilaw, ibig sabihin natabunan na siya ng green. Green na ngayon. Yeah. Green na ngayon. So, yun po mga kababayan, that's how the cookie crumbles nowadays. With the NUP saying that we will not sign any impeachment, we will not support. According to Reggie Velasco, personally, who told me, sabi niya, Kong, ganito lang yan. We're not stupid politicians. It's an exercise in futility even if we endorse it here. We support the majority coalition. Pagdating sa Senate, we already sized it up. They will not get 16 votes. So, bakit pa? Palaki pa. We'd rather push economic reforms. Yun. We'd rather we'd rather push other things that would improve the lives of our Filipino people, rather than an impeachment which is divisive. Yes, Sabi ni Reggie Velasco. Ang totoo naman. Totoo naman. Okay, abangan natin ang susunod na kabanata at kaganapan diyan po sa Kongreso kung mayroon pang mga grupo na mga kongresista ang aatras sa pagsuporta dito po sa impeachment. So sa atin huwag ho kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw.